am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Joyride through the book of Philippians. So ngayon po gusto ko lamang pong linawin sa inyo. Nag-uusap po ang pastoral team patungkol po sa atin pong sermon series sa atin pong iglesia. So ngayon, hindi po namin ipinopromote yung tinatawag po na Joyride. So ngayon nababasa nyo yung Joyride, pero hindi po namin pinopromote na, sumakay kayo dito. Pero naranasan nyo na po bang sumakay sa Joyride? O puro angkas po kayo? So nakaranas na po ba kayo nun? Saan kayo dinadala kapag kayo ay sumasakay sa isang joyride na sasakyan? Saan po kayo dinadala? Doon sa destinasyon na gusto ninyong puntahan. At ang tanong, masaya po ba kayo habang kayo ay nasa rides? Masaya po ba kayo? O minsan yung iba ano ba yan, manong driver, mag-ingat ka nga, dahan-dahan lang, di ba? Marahil yung iba, ganyan po sa atin. Meron naman sa atin, pag nakasakay dun sa sasakyan, easy lang, basta makaupo ay okay na. At makarating doon sa destinasyon na may kapayapaan. So ngayon po, as we go along sa ating pong sermon series sa umaga pong ito, nais pong iparating sa atin ng Panginoon na the book of Philippians is full of joy. Sabihin niyo nga po, joy. Sabihin niyo naman sa katabi niyo, masaya ka ba ngayon? Nagagala ka ba ngayon? Ayan, okay. So, ikaw at ako ay dapat po magala kasi ang pag-aaralan po natin ay ang isang book sa Bible na punong-puno po ng kagalakan. So, ngayon po tayo po ay magpatuloy. So, ito po ang topic ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Pakibasa nga po ulit. 1, 2, 3, go. Journey. Ayan, parang inaantok pa po kayo. Okay, ready nga po ulit with energy. Di ba po, kanina, kasasabi lang natin, na ang Panginoon ay dapat sinasamba sa Espiritu katotohanan with energy. Okay, 1, 2, 3, go. Ayan, rejoicing in suffering. Pastor, bakit po kami magre-rejoice? May suffering na nga po kami pinagdadaanan ngayon. Sino po sa inyo may suffering hanggang ngayon? Wala po ba? Ayun, meron. Dadalwa po ata may suffering. So ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi man po magsalita yung mga katabi nyo ngayon, there is inward suffering na nararanasan po yan. Even sa family nila, sa work po nila, maging yung mga karamdaman, there is a kind of suffering na marahil hindi po sinasabi sa iba, pero maaring ang Diyos pinaparanas po yun. Bakit? Meron pang magandang itinuturo ang Diyos. Ngayon po, ito po yung mga verses na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito in Philippians chapter 1, 3 to 5, 9 to 11, 21, 27, and 28. So mapapansin nyo po, napakarami pero lahat po ng yan ay kinuha ko lamang po sa Philippians chapter 1. At as we go along po sa mga susunod na weeks po natin, yung atin pong ibang mga manggagawa, ang kukunin naman po nila ay yung Philippians 2, Philippians 3, Philippians 4. At gusto po namin sabihin sa inyo, dapat dito pa lang sa unang Philippians, nakasakay na po kayo. Bakit? Kasi kapag dito pa lang, naiwan na po kayo, makarating man tayo doon sa chapter 4, meron kayong mamimiss. Tama po ba yan? Meron kayong mamimiss. Kaya po, huwag kayong bababa sa journey natin patungo po sa pag-aaral in the book of Philippians. Okay? Inaanyayahan ko po na bawat isa po ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. 1, 2, 3, go! Always in every prayer of mine, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Okay? Philippians chapter 1, 9 to 10, go. Okay, Philippians chapter 1, verse 21. Okay, meron pa po in Philippians 27 and 28.
I hear a word, firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in every. This is a clear sign to them, their destruction, but of your salvation that. Okay, so makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Okay. So inyo pong mapapansin na puro English po yung binasa po natin. Pero sa atin po mga pag-aaral, sa atin po mga points, ay tatagalogin ko po ito. So ngayon po mga kapatid, katulad po ng sinabi ko sa inyo, na alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay tayo po ay may dinadaan ng daan araw-araw. Marahil dito po sa syudad, tama po? Dito sa syudad ay makikita natin plain lang lahat ng daan. Pero sino po dito yung mga taga-probinsya? Okay, meron po ba mga taga-probinsya dyan? Okay, so makakababa na po. So sa probinsya, mapapansin po ninyo, iba ang daan dyan. Tama po, meron dyan mga rough road, meron dyan mga dangerous road. Ano po, meron nga po doon meron din maaring iba't ibang daan na doon sa probinsya natin, sasabihin pa nung iba, alam nyo ba, pag nakapunta kayo doon sa probinsya namin, hindi nyo nagugustuhin bumalik pa. Bakit? Kasi may mga daan talaga na napakahirap daanan. Ngayon po mga kapatid, bago po matapos ang book po ng Philippians, gusto lamang ko pong i-introduce na po sa inyo, marami po tayong daan na pagdadaanan. At bilang mga anak po ng ating Panginoon, gusto ko pong isigurado sa inyo, hindi po sa lahat ng pagkakataon, ito lamang pong daang ito ang ating dadaanan. Tama po ba? Hindi po ang Christian life ay yung pantay lang lagi. Hindi yung Christian life ay yung energetic ka lagi, no, ikaw ay laging malakas ang pagsunod mo sa Panginoon. Ano po, hindi po yung ganun lang. There are times na dadaan at papadaanin tayo ng Panginoon sa mga lugar pong ito. Bakit? To test our true character in Him. Tama po ba? Iti-test tayo ng Panginoon, papadaanin tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Diyos hindi tayo matuto sa maalwan lamang na daan. Tama po ba? So ngayon po mga kapatid, as we go along, ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Win the war and be faithful to your calling. It is not about starting well, but to finishing well. Ano po, sa Tagalog po niyan, manalo tayo sa bawat digmaan. At maging kapag tayo ay nananalo, masumpungan tayo ng Panginoon na tapat pa rin sa pagkatawag niya sa atin. It is not about starting well. Hindi po ito patungkol sa nagsimula ka lang na maganda. Pero ito ay nakapatungkol sa natapos mo ito ng maayos. Malinaw po ba yun? Kasi ito po yun maraming nagtatagumpay sa buhay na ito. Pero hindi nasusumpungang tapat pa rin sa Panginoon. At hindi ko po masasabi na marahil ikaw at ako ito, kasi tayo araw-araw ay nasa labanan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Christian life ay hindi po laro. Malinaw po yun sa atin, di ba? Ang Christian life ay hindi laro. Ito po ay isang digmaan. Kaya katulad po yung sinabi kanina ni Ate Lee dito po sa unahan habang nag-worship din po tayo, di ba po? Dapat matuto rin tayong lumaban, hindi puro depensa lamang. Bakit? Kasi habang dinidepensahan natin, nakikita natin na mas malakas pala yung kaaway kaysa sa atin. Pero once na tayo ay kinakasangkapan ng Diyos, tayo ay ini-empowered ng Diyos para gawin yung Christian life, mamuhay tayo na may kabanalan, araw-araw, sa ganoong paraan. Napagtatagumpayan natin kung ano yung mga labanan na ipinapalaban sa atin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, gusto ko pong sabihin po sa inyo, rejoicing in suffering. Kaya po ba natin na mag-rejoice sa mga panahon na naghihirap tayo? Bilang mga anak ng Diyos, dapat oo. Bakit? Kasi doon po nakikita kung gaano nakalaki ang Diyos sa ating mga buhay. Doon po, di ba mapapansin ninyo, bakit itong taong to namatayan na? Itong taong to nagkasakit na, may sakit na, nagpipray pa sa iba para gumaling yung iba, siya mismo may sakit. Di ba po, doon natin makikita kapag punong-puno ng kagalakan ng buhay ang isang tao sa kanyang loob, satisfied siya sa Diyos. Even in suffering, magre-rejoice siya. Ngayon po, gusto ko pong sabihin sa inyo, nagre-rejoice po ba kayo kapag nakakaranas pa kayo ng mga pagsubok sa buhay? Parang, hindi ko po masasabi, pero kayo po ang nakakaalam niyan. At ang Diyos mismo ang nakakaalam na kapag pinapadaan niya kayo sa ganyan,
nagre-rejoice pa rin po ba tayo? So ngayon po mga kapatid, I just want to propose to you po, ito po ang ating sermon proposition sa umaga pong ito. Pakibasa nga po uli ng malakas. 1, 2, 3, go. Ayan. So, chinek ko pa po yan sa grammar checker kung tama po ba yung mga grammar na ginagamit ko. Ano po? Pero ito po, gusto ko pong linawin sa inyo. Your suffering is part of your calling. Your calling is to embrace the suffering. Sa Tagalog po niyan, mga kapatid, ano po, ang paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos ay parte ng pagkatawag sa iyo at sa akin ng Diyos. At sa pagkatawag na ito, ano po, dapat niyayakap natin yung mga paghihirap na ito. Bakit? Kasi the more na naghihirap tayo, the more na nakikita natin na nakikibahagi tayo sa paghihirap na ginawa ng Panginoong Jesus noong siya ay nandito pa. May nabasa po ba kayo sa Bible na si Jesus ay naglaylo lang ng buhay, maalwan lang lahat ng dinaanan niya? Meron po ba? Di ba wala? Ano po, kasi doon makikita na even in the darkest part ng buhay ni Jesus, nag-embrace siya sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Amen po? Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, ini-embrace niyo po ba pag kayo ay nagsasuffer? Ini-embrace niyo po ba na kahit nahihirapan ako, Lord, magpapatuloy ako sa iyo? O minsan, kapag nahihirapan tayo, Lord, susuko na lang ako. Mga kapatid, hindi po ito ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Ang malinaw na pagkatawag sa atin ng Diyos, yakapin natin ang pamumuhay ng isang matuwid na Kristiyano habang tayo ay lumalakad sa nais niya. Mga kapatid, ang Diyos po ang patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. At kapag malinaw sa iyo at sa akin na, Lord, ito yung tunay na pagkatawag mo sa akin, susunod po ako sa iyo. So ngayon, makikita po natin in Philippians, yamang ako po ang first sermon sa Book of Philippians. I just want to give you some backgrounds po para habang pinag-aaralan po natin ito this month, ay maging malinaw po ito sa atin. Ano po? Alam niyo po ba na ang book po ng Philippians, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Okay? So ito po ay ang book din na isinulat ni Pablo habang siya ay nakabilanggo. Biruin niyo po yun, siya na ay nakabilanggo, pero siya pa rin yung kinakasangkapan ng Diyos para sa mga mananampalataya na nasa labas. Di ba po? So nakabilanggo siya, pero siya pa rin yung kinakasangkapan ng Diyos para sa mga kapatid na nasa labas. So ang book po ng Philippians, doon din po mababasa natin na naliligalig si Pablo kahit siya nasa kulungan. Bakit? Naliligalig siya kasi mismong yung mga kamanggagawa niya sa Panginoon ay umuusig sa kanya. Sinasalungat yung mga itinuro niya. Kaya nung dumating yung sulat kay Pablo, nalaman niya na ito pala yung kalagayan sa Pilipos, gumawa si Pablo ng sulat na pinadala niya po muli doon. At ganun din, isa pa po sa background nito, taglay ni Pablo ang kagalakan at lakas ng loob dahil sa pananalig niya kay Kristo. Kasi alam ni Pablo na sa sarili niya, hindi niya kaya. Pero sa biyaya ng Diyos, meron siyang taglay niya ang kapayapaan, taglay ni Pablo ang matinding pananalig sa Panginoong Hesus. At ang layunin din po nito, pangunahing layunin nito na pasalamatan ang mga mananampalataya sa Pilipos dahil saan? Sa tulong na ibinigay nito kay Paul. Okay po? So nakakain na po ba kayo sa book ng Pilipos? Pastor, inaantok na po ata kami. Ayan. Okay, so ngayon po gusto kong sabihin sa inyo, dapat maunawaan po natin itong background na ito. Isa rin po dito sa background dito, sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanyang loob upang huwag silang mabahala sa kanyang kalagayan. Ipinakita ni Pablo ang kanyang marubdob na pagmamahal sa kapatiran ng Pilipos. So alam niyo po ba nung pinag-aaralan ko po ito, meron din po akong book na binasa. Almost 800 miles ang layo ni Pablo doon sa kulungan doon sa Pilipos. Biruin niyo po yung napakalayo. At nung pinag-aaralan ko rin po ito, 10 years. 10 years na mula nang si Pablo ay malayo sa Pilipos. Biruin niyo po yun, napakahaba na ng panahon. Pero ganun pa rin yung marubdob na pagmamahal ni Pablo para i-encourage pa rin ang mga mananampalataya sa Pilipos. Ngayon po, gusto ko pong sabihin sa inyo, kayo po ba,
yung naranasan nyo na yung malayo lang po tayo, ilang beses, ilang araw lang tayo malayo sa ating pamilya, meron na agad tayong hinahanap. Meron po ba sa inyong ganon? Ano po, nung ako po pumunta sa Bible School, sabi ko, Lord, miss na miss ko na yung pamilya ko. Ano po, naranasan nyo na po ba yun na there is someone na talagang kapag mahal na mahal mo ang isang tao at napalayo ka sa kanya, kahit gaano pa kahaba ang panahon, laging maaalala mo siya. Ganon po yung nangyari kay Pablo. Kahit siya nalayo, ganon pa rin niya kamahal ang mga mananampalataya po sa Pilipos. At ngayon, sa ating pong pagpapatuloy sa umagang ito, makikita po natin what is Paul's inner response to the believers in Philippi. Ano nga po ba yung response ni Paul doon sa mga mananampalataya sa Pilipos habang siya ay nakakulong? Di ba po, nung dumating yung sulat, may response na ginawa po si Pablo. Okay, sabihin niyo nga po, response. Okay po ulit, response. Ayan, may tugon na ginawa si Pablo nang malaman niya po ang pinagdadaanan ng kanya pong mga kapatid sa Pilipos. Ngayon, ito po yung unang response niya. Pakibasa nga po ulit. Okay, panghihikayat o pagpapatatag sa Kristiyanong pamumuhay. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ano po mga kapatid, ang unang response na ginawa ni Pablo ay siya ay nag-encourage. Ay kayo po ba, gusto kong tanungin, ano po, kapag tayo po ba ay may pinagdadaanan na, nagiging kalakasan pa po ba tayo ng iba? O tayo pa ay nakaka-apekto sa kanila? Pero kabaliktaran po nung nangyari kay Pablo, ano po, si Paul, siya po ay nahihirapan na, pero siya pa rin yung nag-encourage sa iba. So ito po yung unang response na ginawa ni Pablo. He encouraged the believers for living the Christian life. At ito po yung sinabi in verse 3 and 5. Ano po, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. So makikita po natin dito, ano po, it is a book of commendation. Ano po, ito yung sulat ni Pablo na nagpapasalamat siya saan? Sa Diyos. Bakit? Kasi kahit gaano nakalayo o gaano nakatagal yung pagsasama ni Paul doon sa kanyang mga kapatid na sa Pilipos, nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Bakit? Kasi po malinaw sa kanya na ang ginagawa niya, ito ay para sa Diyos. Gusto ko po sabihin sa inyo, di ba po, mababasa natin dyan, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Di ba? Naaalala ko kayo, ibig sabihin po nun, matagal na panahon, pero laging nire-remind ni Pablo, bakit hindi kaya mawala po sa isip ni Pablo ang mga taga-Pilipos? Kasi malalim po ang tulong na ginawa ng mga taga-Pilipos sa kanya. At ngayon, sinasabi po dito, tuwing naaalala ko kayo. Ngayon, gusto ko po kayong tanungin, kapag may nakakaalala po ba sa inyo, nagpapasalamat pa rin kaya sila sa Diyos? O hindi na kayo inaalala ng iba? Gusto ko pong idiin ito sa bawat isa sa atin. Katulad po dapat ni Pablo, magkaroon tayo ng response sa ibang tao na tuwing naaalala ko kayo, ako'y nagagalak. Ano po, nagagalak si Pablo? Meron po ba sa inyo na kapag naaalala nyo itong taong ito ay, kayo ay natutuwa? Ay, si Pastor Rodel, alam ko yan. Ay, si Pastor Shem, pag tumatayo yan, di ba? Ay, si Pastor Bry. Di ba, may mga tao na naaalala natin at tayo ay nagagalak kapag naaalala natin ang mga pangalang yon. Ngayon, sa mga life group facilitators po dito, kapag naaalala nyo po ba yung mga life group members ninyo, natutuwa pa po ba kayo sa kanila? Pastor, hindi na po ata. Ano po? Gusto ko pong sabihin sa inyo, bilang mga taong tinawag po ng ating Panginoon, we must be the one who is the encourager to those people na kailangan ng encouragement. Malinaw po yun, di ba? Ang unang response na ginawa ni Paul, he encouraged them for living the Christian life. At alam niyo po yung pagkakakulong ni Pablo, hindi po siya basta nakakulong lang doon
Ano po? Yung pagkakakulong ni Pablo, siya mismo sinabi in Acts chapter 16 verse 23 to 24, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinapasok sila sa bantay ng kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So ibig sabihin po na hindi lang basta yung pagkakakulong ni na Pablo, hindi lang basta yung suffering na nararanasan ni Pablo, pero kahit ganon kahirap yung pinagdadaanan niya, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos sa pamamagitan kapag naaalala niya ng mga kapatid na ito. Ngayon nga po, social yung mga nakakulong ngayon, naka-aircon pa. Di ba po? Yung mga nakakulong, may TV pa, meron pang magandang higaan. Pero noon, sa time po ni na Pablo, wala. Mga kapatid, gusto ko pong idiin din po ito sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay down na down, kapag ikaw at ako ay hirap na, lagi nating alalahanin, meron pang isang tao na mas naghirap, mas mahirap ang kalagayan sa iyo. Sino po yun? Si Jesus. Yan pong pinagdaanan ni Pablo, ano lang po yan Although mahirap, pero gusto ko pong linawin, mas mahirap pa dyan yung pinagdaanan ni Jesus. Pero even that time na nahirapan si Jesus, ginawa pa rin niya yung calling sa kanya ng Panginoon. Nag-rejoice pa rin siya. Diba, naalala niyo po, nang bago siya ipako sa krus, ginigising niya, ini-encourage niya yung mga apostol, manalangin kayo. Ang espiritu ay malakas, pero ang laman ay mahina. Diba po, hirap na si Jesus, pero ini-encourage pa rin niya na gumising kayo. Ganon din mga kapatid sa oras pong ito, natutulog ka ba? Hindi po dito natutulog ba ang iyong Christian life? Gusto pong i-remind sa iyo ng Diyos, gumising ka. Ito na yung panahon. The more na nagsasuffer ka, dapat makita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, ang unang response na ginawa po ni Pablo, he encouraged the believers, to living a Christian life. At sinabi rin po in Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin sa Kanyang hanggang sa araw ni Jesucristo. Natitiyak kong ang mabubuting pinasimulan sa iyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin. At gusto ko sabihin sa inyo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi sinabi dyan, ang mabubuting pinasimulan sa iyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin. Hindi po tayo ay kaya ko tong tapusin kasi ako nagsimula nito. Hindi po. Yamang ang Diyos ang tumawag at pumili sa iyo, nais ng Diyos na mula sa simula hanggang sa katapusan, lulubusin niya ito. Kaya po, ano man ang pinagdadaanan niyo po ngayon, sabihin niyo, Lord, alam ko kasama kita. At hanggang sa katapusan, sasamahan mo pa ako. Amen po? He encouraged the believers of Philippi to living a Christian life. Ngayon, kaya niyo na po bang mag-encourage sa iba? O laging kayong ini-encourage? O kapatid, attend ka naman ng life group. O kapatid, mag-prayer meeting ka naman. Tayo po ba yung laging itinutulak o tayo na yung kinakasangkapan ng Diyos para mag-encourage naman sa iba? Ano ang estado po natin ngayon? Hindi pa ako galit Ito po yung nais lang iparating sa atin ngayon. Kayo po ba itinutulak o kayo na yung kinakasangkapan ng Diyos para magtulak din sa iba? O kapatid, dito ka, lalago tayo dito sa Panginoon. Dalawa lang po yan. Ikaw yung nagtutulak, o ikaw yung nagtutulak para sa mga kapatid na lumalim sa Panginoon, o ikaw yung humihila sa kanila para wag lumalim sa Panginoon. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, baka tulog na Tanungin nyo nga po, encourager ka na ba? Ano pong sagot? Oo naman. Yung kabila naman, ikaw din Ayan. Maging encourager po tayo upang pare-parehas tayong lumalim sa atin pong Panginoon. At ito po yung pangako niya, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen po? Amen. Maging tagatulak,
hindi yung ikaw yung itutulak. Amen po? So ngayon mga kapatid, ito po yung unang response ni Paul sa Christian living, encourage for living the Christian life. At ito po yung pangalawa. Ang pangalawang response po ni Paul sa mga believers sa Philippi, enlightenment for living the Christian life. Hindi lamang po basta in-encourage ni Pablo ang mga mananampalataya po sa Pilipos, kundi pinaalalahanan sila, in-enlighten sila, niliwanagan sila ni Pablo na dapat ganito kayo mamuhay. Kaliwanagan para sa Kristiyanong pamumuhay. Ano po yung sinabi sa verse 9 and 10? Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis at walang kapintasan. That is the second response of Paul kahit siya ay nasa loob na ng kulungan, enlightenment for the Christian life. Binigyan niya ng kaliwanagan yung mga mananampalataya na ganito, dapat kayo mabuhay. Ano ba yung pag-encourage na paglilinaw na ginawa po ni Pablo dito? Number 1, growing in love. Kasi makikita natin dito, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. In-enlighten ulit ni Paul na nawa ang pag-ibig nyo ay patuloy na managana. Bakit? Kasi kapag ang pag-ibig na nagmumula lang sa atin, hindi tumula sa Diyos, mauubusan po tayo. Pero kapag ang pag-ibig na dumadaloy po sa ating mga buhay ay mula sa Diyos, overflowing po ito. At kapag yung overflowing na love ng Diyos na ito ay may babahagi rin natin sa iba. Naalala ko nga po noon nung baguhan pa lang po kami na nagmi-mission dun sa Bicol, may mga bata na may mga sabihin na po natin, medyo iba po yung kalagayan nila, yung warak-warak po yung damit. Minsan, pupunta kami sa mission house, sabi ko, yayapos pa sa amin. Minsan, ayaw ko nga pong pumunta sa mission point namin na nakaputi ako Bakit? Kasi yayapusin ka ng mga bata doon. Minsan yun, na ganun pa, na ganun. Na ganun. At meron pa nga po kaming karanasan din, meron din doon, may kasama po kami dito na kinagat din sa puwet. Diba? Yung bata, nasobrahan sa gigil, pero dahil mahal na mahal niya yung tagapagturo, pagyapos niya, kinagat pa niya dito. Nandiyan po si Brother Anthony. Siya po yun. Ayan. Si Brother Anthony po yung kasama namin sa mission. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Once na ang pag-ibig mo sa iba ay nagmumula sa Diyos, hindi ka mauubusan. Amen po. At sabi ko noon, nung nandun kami, alang-alang Lord, dahil nauunawa namin ang pag-ibig na ibinigay mo sa amin, kaya namin to ginagawa. Hindi namin sila kakilala, hindi namin sila kaano-ano, pero dahil ikaw yung tumawag sa amin, ang pag-ibig na nagmumula sa ipinaunawa mo sa amin, kaya ginagawa din namin ito sa iba. Ngayon mga kapatid, nag-overflow po ba ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Amen po? Dapat lang, dapat lang bilang mga anak ng Diyos. Kasi once na ang pag-ibig na yan, hinahanap lang natin dito sa mundo, kulang yan. Unstable yan. Pero kapag yung pag-ibig ng Diyos is stable yan. At ito po, yung unang pagpapaliwanag ni Paul, they must be growing in love. Nilinaw ni Pablo kasi sinabi in 1 Corinthians chapter 13:3, at kung ipamimigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin itong mapapala. Di ba po? Kaya ganun yung paglilinaw ni Pablo sa mga taga-Pilipos managana sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. At kapag laging nag-grow ang pag-ibig na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, ikaw yung una makakaranas nito At kapag tunay na nararanasan mo ito, maipapadaloy mo rin to sa iba. Kasi sinabi po dito, wala ring kabuluhan kung walang pag-ibig. Ano man ang ginagawa natin ng walang pag-ibig, hindi lumalago ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wala po itong kabuluhan. Kahit nag-excel ka pa sa school, nag-excel ka pa sa trabaho, na-promote ka, nagkaroon ka ng maraming investment, nakatapos ka sa iba't ibang mga gawain mo ng matagumpay, pero kapag hindi yan pinagmumulan ng pag-ibig ng Diyos, wala rin po yung halaga. It is useless. Kaya po kung gusto po natin talagang malinawan, Lord,
Yung pag-ibig mo po ang pumuno sa akin. Para naman yung gagawin ko, nag-glorify po kita. Amen po? Ito po yung una na paglilinaw ni Paul sa mga believers po sa Philippi. At ito po yung pangalawa, growing in knowledge. Kasi sinabi po dito, at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkakaunawa. So marami po kasi noon sa Pilipos, kulang pa rin sila sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo. Kahit ganon, pinakilala na ni Paul, may mga matitigas ang puso. Kaya ganon na lang, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, hindi nila patuloy na nauunawaan pa yung grasya at biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya yung pagpapaalaala po sa kanila ni Paul, you must grow in knowledge. Bilang mga anak ng Diyos, dapat patuloy din tayong lumalago sa karunungan. Karunungan na nagmumula sa kanyang mga salita. Tama po? Karunungan na nagmumula sa Biblia. Hindi po karunungan ng mundo lang. Hindi po karunungan ng mga nasa eskwelahan lamang. Although mabuti po ito, napapakinabangan natin, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang karunungan ng Diyos ay overflowing din. At kapag doon tayo kumukuha, araw-araw, lumalago tayo sa karunungan na nagmumula sa Diyos, tayo po hindi mauubusan. Amen po? Kaya ang sabi po doon ni Paul, sa 2 Peter din, sinabi po sa Biblia, sa 2 Pedro 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Kasi gusto ko pong linawin sa inyo, the more na kilala natin ang Diyos, the more na minamahal natin ang Diyos, doon natin maipapakita na kung paano ang pagsunod na gagawin natin sa Kanya. Bakit tayo sumusunod sa ating mga magulang? Kasi mahal natin ang ating mga magulang. Kilala natin sila. Kapag hindi tayo sumunod, papagalitan tayo. Tama po ba? Meron dyan yung mga anak na medyo matitigas ang ulo. Diba? Bakit kayo sumusunod? Minsan hindi nyo mahal, pero sumusunod kayo dahil natatakot lang. Pero bilang mga anak po ng Diyos, na lumalago tayo sa pag-ibig at sa pagkakaunawa kung sino siya, the more na nakikilala natin ang Diyos, the more na magagawa natin kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. At let's check our hearts po mga kapatid. Alam po natin kung bakit tayo minsan nahihirapan sumunod sa Diyos. Baka hindi pa natin siya ganun kamahal. Baka hindi pa natin siya ganun kakilala. Kasi yun yung nagiging hindrance eh. Bakit ang tigas ng puso natin na gawin yung mga pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay? Baka hindi pa ganun ang lubos ang pagkakakilala at pagmamahal natin sa Kanya. Kaya po, ngayong umaga, katulad po ng response ni Paul, lumago dapat kayo sa pag-ibig at sa pagkakakilala kung sino ang Diyos. Amen po? Na-check nyo na po ba yung heart nyo? Lord, mahal kita. Lord, kinikilala pa kita. At the more na nakikilala natin ng Diyos, masusunod natin siya ng totoo sa ating pong mga buhay. At ito po yung response na ginawa po ni Paul. At ito po, isa rin sa sinabi po ni D.L. Moody, isa po itong sikat na philosopher din po, kung hindi ka magtatrabaho para sa Panginoon dahil natatakot kang magkamali, malamang nagawa mo na ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Ano po yun? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Ayan. Lord, ang sakit ng turo mo ngayon Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo. Katulad po na sinabi dito, kung ang buhay mo ay hindi magagamit para sa Panginoon, may ibang gagamit niyan. Kung yung oras mo hindi mo ibinibigay sa Diyos, may ibang gagamit niyan. At sinabi po dito, malamang nagawa mo na ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Yun ay ang wala kang ginawa. Diba? Natatakot ako mag-ministry. Natatakot ako mag-life group leader. Natatakot, nahihiya akong tumayo pag pinagpipray ako. Isa lang akong Kristiyano sa pamilya namin, hindi ako magpipray pagkasama sila. Natatakot kasi ako. Alam niyo po, ganyan din yung una ko eh. Ako, nagpipray nun, Lord, sana wag akong pagprayin ng katabi ko. Kasi minsan, pag bago ka, ikaw yung papagprayin. Tama po ba? Naranasan niyo yan sa life group niyo. Ikaw muna mag-pray. Wag muna ako, siya na lang. Pero gusto ko pong linawin sa inyo. Kapag natatakot tayong gawin yung isang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi po natin ito magagawa. Bakit?
Kasi napapangunahan tayo ng ating mga sarili. Amen po? At isa rin po sa gusto kong i-testify dito sa kabutihan ng Diyos. Nung time po, sa Bible school namin, kailangan namin every week mag-share kami ng gospel sa 2 to 3 persons. Ano po, may nilistahan kami niyan. Pero one time, sabi ko, Lord, hindi ko naman nagagawa eh. Marahil, baka magsulat lang ako pero nagsisinungaling ako sa'yo. Kaya sinusulat ko po doon minsan, may week na hindi talaga ako nakapag-share. Puro lang sa mga gawain. Pero one time po, kinonvict ako ng Panginoon mag-share po doon sa bus. Sabi ko, Lord, ba't ngayon mo ko, umupo po ako dun sa bus, mag-isa lang ako. Ano po, sabi ko, Lord, wag muna ngayon, mag-isa ako eh. Wala akong kasama ngayon, nahihiya ako. Pero alam niyo po, nung sabi ko, nagbaluktot na nga po yung jacket ko, ginanong ko na, Lord, hindi muna ngayon, magpapalakas muna ako bago mag-share sa bus. Pero that time, sabi ko, sige na nga po, Lord. Sinabi ka doon sa 1 Timothy, ano po, in season or out of season, i-share ang gospel. Yun po, niremind sa akin na Diyos. Sabi ko, sige nga po. Tayo ako, punta ako doon sa konduktor. Sabi ko, pwede po bang mag-share po ng salita ng Diyos? Nakatigil naman po tayo. Opo, okay lang, sige. Pero alam niyo po, medyo pandemic pa nun eh. Naka-face mask. Tinanggal ko yung face mask ko. Then, nagsishare po ako ng salita ng Diyos. Tinanggal ko, medyo nagtalsik po yung laway ko. Then, pagkatapos, ayan, nakikita niyo naman po ngayon. Ano po? So that time, nagsishare ako. Pagkatapos ko mag-share, there is something na parang may tinik sa puso ko na, wow, ganito pala kapag sumunod ka sa Diyos. Minsan, hindi natin nararanasan yung biyaya ng Diyos kasi mismong tayo yung humahadlang. Amen po? Kaya kung gusto niyo maranasan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niyo, hayaan yung Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Pero alam niyo po, pag upo ko doon, pag share ko ng gospel, lumapit sa akin yung isang tatay. Ba't hindi ka nagpe-face mask? Sabi ko, opposition na naman. Pero sabi ko, tay, pasensya na po ha. Hindi ko po kasi maririnig dun sa likod kapag naka-face mask po ako. Pero that time, di ba, umupo ako, opposition na naman. Pero sabi ko, Lord, may ibang tao man na hindi tumanggap sa salita mo. Okay lang, basta nagawa ko po yung pinapagawa mo. Alam niyo po, naglista agad ako dun sa listahan namin. 70 person. Totoo po yun, di ba? 70 person yun nandun sa bus eh. Pero that time, every time pag umuwi po ulit ako dito, nagsisik ako sa Panginoon, Lord, gagamitin mo na naman po ba ako ngayon dito? At ito po ang gusto kong sabihin sa inyo, magagamit ka ng Panginoon kung nagpapagamit ka talaga sa Kanya. At kung ayaw mong magpagamit sa Kanya, kung totoo na anak ka niya, magpapagamit ka. Amen po? At naulit po uli yun. One time naman, kasama ko sina Eric po. That time, sabi ko, ayaw ko mag-share kasi pauwi po kami dito, may mga kasama naman ako. Kayo naman mag-share. Diba? Dun sa bus. Pero that time, alam niyo po, nung kinunbik ulit ako ng Panginoon, nag-share ulit ako. Then, puno yun eh. Puno. Dun po sa Baliwag, Bulacan. Then, papunta na sa NLEX. Then, pagkatapos ko, may pinicturan si Eric. Sabi niya, Pastor, hindi pa ako ng pastor. Sabi, Del, tingnan mo. Ano yan? Pinicturan ko yung babae, umiiyak. Alam niyo po yung sinabi ko doon, ano man yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Nung nag-share po ako, may umiyak daw po na babae doon sa bus. Kasi that time, tinanong pala po ni Eric, ay problemado daw po. Pero ayun yung gusto ko pong sabihin sa inyo, ano po, kapag may pinapagawa ang Diyos at hindi natin ginawa, tayo yung mawawalan. At hindi magagawa yung purpose. Ngayon nga po, sa pamilya pa lang, nahihirapan na tayo mag-share. Paano pag kinunbik pa tayo sa bus, dyan sa labas? Doon pa nga lang, pag-praying ka lang doon sa pamilya ninyo ngayon magkaka-houses of prayer po tayo. Ano po, kapag napangunahan ka ng takot, kapatid, pananagutan natin ang ating mga tahanan. Amen po. Kung ikaw ay naging life facilitator o ikaw ay naging head sa family mo, tapos natatakot ka na pangunahan ang pangunguna sa houses of prayer, kapatid, diyan pa lang sa loob, nangihina ka na. Paano pag dinala ka pa ng Diyos sa labas? Amen po? Kung ikaw mismo na tagapanguna mahina, paano yung anak mo? Paano yung asawa mo? Paano yung mga kapatid, pamangkin mo sa loob ng tahanan mo na hindi ka kasangkapanin? Amen po? Kaya po mga kapatid, kung gusto niyong maranasan ang pagkilos ng Diyos na naranasan ko, hindi ko po ito sinasabi para magmalaki. Sinasabi ko po ito para makita niyo na kayang kumilos ng Diyos. Wala po sa edad ang pagkilos ng Diyos. 22 years old pa lang po ako. May nagtanong nga po sa akin, ba't ang bata mo naging pastor? Sinunod ko po yung tawag ng Diyos sa akin eh. Mahirap, maraming adjustment.
tatayo ka sa unahan, hindi ka pa minsan ganun ka-open, magsalita. Minsan mahihiya ka pa kasi yung mga kaharap mo, iba't ibang tao. Pero, Lord, kahit ganun kahirap, I'll go. Bakit? Kasi ayaw ko na wala akong ginagawa. At ngayon, ganun din po tayo. Hindi po habang buhay, dapat nakaupo lang tayo dyan. Amen po? We must grow in love, we must grow in knowledge of Him para po masunod natin yung kalooban niya sa ating mga buhay. Amen po? Yun yung pangalawang response ni Paul sa mga believers po sa Philippians. Okay po? At ito, tandaan nyo, pakibasa nga po ulit. When you are satisfied in Christ, sin becomes unattractive. Kapag sapat-sapat na ang Diyos sa ating buhay, hindi nakaakit-akit sa atin ang kasalanan. Amen po? At alam natin kung bakit kaakit-akit minsan yung kasalanan. Kasi hinahanap natin dun sa kasalanan yung parang, hindi naman para, gusto lagi ng Diyos, bawal to, bawal to, bawal to. Dun ako masaya. Ayaw nga ng Diyos na mamuhay tayo dun. Ano po? Pero tandaan natin, kapag satisfied na tayo kay Jesus, ano po? Hindi nakaakit-akit sa atin ang kasalanan. At tandaan po natin lagi, ang kasalanan ay mapang-akit. At kapag yung kasalanan na yan ay dyan na tayo, namumuhay lagi, kapatid, baka hindi na tayo satisfied kay Jesus. Are you satisfied in Christ? Amen, po? Amen. So dapat, sin becomes unattractive sa atin pong mga buhay. So yan po, your calling is your suffering is part of your calling. Your calling is to embrace the suffering. Okay, so ito po yung responsible encouragement for living the Christian life, enlightenment for living the Christian life. At ito po yung last na response ni Paul, entitlement to living the Christian life. Hindi lamang po in-encourage, hindi lamang po binigyan ng paglilinaw ni Paul ang mga believers doon, pinaalala rin po ni Paul na meron ka ng karapatan. Ano po, you are entitled. Lahat po tayo entitled as child of God. Tama po? Sinabi nga sa John 1:12, ano po, sapagkat ang sino mang sumampalataya at manalig sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging, ano po, anak ng Diyos. Sabihin mo, I'm a child of God. Napapa-English pa ako ngayon. I'm a child of God. Kapatid, nung tinanggap mo ang Diyos, naging anak ka na ng Diyos. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, naging anak ka na, may titulo ka na. You are entitled as a child of God. Hindi ka na anak sa labas. Tunay na anak ka na. Amen po? Amen. So ngayon, nilinaw ni Paul na meron na kayong mga karapatan taga-Pilipos. Ano po, may karapatan na kayo kasi sinabi in verse 27-28, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon makakabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sa masamang ipinaglalaban ng pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Di ba po, kanina, confirmation din yung pagtayo po dito na Ate Lee, di ba? Kapag tayo takot sa kaaway, lagi pa niya tayong aatakihin. Amen po? Alam niyo kung bakit tayo lagi bumabagsak sa ating mga Christian life? Kasi mahina tayo. Hinahayaan natin na atakihin tayo. Once na tayo umatake sa kanila, sila ang manghihina. Amen po? Kasi sinabi dito, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan. You are entitled. Ano po? Na sila ay mapapahamak. Ang tinutukoy po dito yung mga hindi po mananampalataya. Ano po? Sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Once you are entitled, sasamahan ka na ng Diyos sa iyong Christian life. Amen po? Bakit ka minsan nangihina? I-restore, ipapaalala yun sa iyo ng Diyos eh. Anak na kita, ba't ka pa nangihina? Anak na kita, bakit problemado ka pa rin? Anak na kita, ba't nangangamba ka pa rin? You are entitled na eh. Minsan kulang lang siguro sa pagpapaalala. Ay, kailangan ko si life group facilitator ko. Mga kapatid, darating yung panahon, ito nga pa yung sinasabi ko sa life group ko. Hindi ako mananatili sa inyo. Pero hanggang nandito ako, ipapaalala ko kayo na kayo na ay anak ng Diyos. Pero hindi darating ang panahon na mawawala ako sa inyo. Kailangan yung tumayo mag-isa, kasama ang Diyos.
Amen po. Kasi kung ikaw ay tituladong anak na ng Diyos, kaya mong tumayo mag-isa kasama ang Diyos. Kasi tayo po kasi tao, nature talaga natin na maghanap lagi ng kasama eh. Pero minsan inaalaw na ng Diyos, hindi, mag-isa ka lumakad, ako lang kasama mo. Si Abraham, di ba? Ako nga po mismo eh, naiyak ako nung galing ako Bicol, papuntang Bible School, Lord, ganito pala pag sumunod sa tawag mo. Iiwan ng pamilya. Iiwan ng lahat. Bakit? Kasi yung life verse po, yung isa rin po sa calling verse na nire-remind po lagi sa akin ng Panginoon. In Luke 13:33, sinabi po doon, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Amen po? Ano po, hindi tayo magiging alagad. Ano po, hindi tayo magiging tunay na alagad ng Panginoon kung hindi natin tatalikuran ang lahat sa ating buhay. Ano ba yung pinapatalikuran sa atin ng Diyos? Number 1, kasalanan. Number 1, pinapatalikuran sa atin ng Diyos yung mga bagay na umaagaw ng atensyon natin. Tama po? Yung mga kaabalahan natin, yun yung mga pinapatalikuran sa atin ng Diyos. At once na tinalikuran natin yun, haharap na tayo sa Diyos. Lord, it is all by your grace. Amen po? So ngayon, you are entitled, sinabi ni Paul, sapagkat ito mismo ang palatandaan, may marka na kayo. Anak na kayo ng Diyos at sasamahan kayo'y ililigtas ng Diyos. Bakit kaya sinabi to ni Paul? Kasi nanghihina po sila eh. Minsan nagagalak po sila, pero mostly sa kanila, sa mga mananampalataya, dahil nakapasok nga po yung wrong teachings, kaya po, niremind ulit sila ni Paul, ililigtas kayo ng Diyos. Magpakatatag lang kayo sa Kanya. Amen po? Kasi in verse 30, malapit na po tayong matapos. Alam ko po, mahaba na yung oras ko eh. Wala na po yung orasan doon. Ano po? In verse 30, ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Di ba po? So dati, hindi nauunawaan ng mga taga-Pilipos yung ginagawa ni Pablo, pero nung sila na mismo ang nakaranas, ay, ganito pala yun. At nung, di ba po, nung tayo hindi pa Kristiyano, nung hindi pa tayo mananampalataya, minsan, ano bang mga ginagawa ng mga taong to? Bakit ba sila nagpupunta sa kung saan-saan, nagmimisyon? Bakit ba sila ginagawa nila yung mga bagay na ito? Kasi hindi pa natin naunawaan. Pero biruin niyo po, nung naunawaan ng mga taga-Pilipos, sila mismo yung nakaranas ng pinagdadaanan ni Paul. Sinabi doon, kasama ko na kayo sa pakikipaglaban. Di ba pakikipaglaban ang term, hindi po pakikipaglaro. Ano po? At ayaw ni Jesus, ayaw ng Diyos na ikaw ay Kristiyanong mahilig lang maglaro. Gusto ng Diyos, ikaw yung Kristiyanong palaban, lumalaban. Amen po? Kasi sinabi, kasama ko kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginagawa ko noon. At ito po yung tinutukoy. Ano po? Nabalitaan ko hanggang ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Mula sa simula, 10 years na nakakalipas, ginagawa pa rin ni Pablo kung ano yung nakitang ginagawa sa kanyang mga taga-Pilipos. Ganun din po dapat tayo. Mula simula hanggang sa wakas. Kasi marami sa atin mga tao, maganda ang simula, mainit sa Panginoon, pero nung pinaparanas na ng Diyos, di ba yung sabi doon, ang pananampalataya ninyo ay dadaan sa apoy. Di ba po, susubukin talaga. At sa pagsubok na yun, doon palang matitest kung tunay ang pananampalataya. At ngayon, marami lang nagsimula na maganda sa Diyos, pero hindi nagtapos ng maayos. Kaisa po ba tayo doon? Nawa hindi. Nawa po hindi. Bakit? Kasi maganda na nga yung pinasimulan sa atin ng Diyos at yung pangako niya, lulubusin niya hanggang matapos. Makiayon lang tayo sa gusto ng Diyos sa ating buhay. Amen po? So ngayon mga kapatid, your calling is part of, your suffering is part of your calling. Your calling is to embrace the suffering. Ang mga paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos ay parte ng pagkatawag sa iyo at sa akin. Kaya po, matuto tayo na yakapin ang mga paghihirap na ito alang-alang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ito ha, hindi tayo ang umiikot sa mundo. Tandaan niyo po ito, hindi po tayo ang umiikot sa mundo. Ang Diyos dapat. Your calling is to embrace the suffering. Kapag nararamdaman nyo, bakit parang ako na lang yung naghihirap na ganito? Bakit yung mga iba namang Kristiyano? Okay lang sila. Minsan nga po, nagkukumpare pa tayo sina kapatid na ganito. Oh. Diba? Pero gusto ko po sabihin sa inyo, we must embrace
Bakit? Kasi nakikibahagi lang tayo sa suffering ni Jesus. Kung may magsasuffer man, si Jesus yun. Nakikibahagi lang tayo. Amen po. Kaya po pag nahihirapan tayo, Lord, salamat kasi parte po ako. Magpasalamat na lang tayo sa atin pong Panginoon. At ito po yung mga response ni Paul sa believers ng Philippi. Number 1, pakibasa nga po ulit. Enlightenment for living the Christian life. Entitlement for living the Christian life. At sa atin pong sa atin pong pagtatapos mga kapatid, ito po. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din alang-alang kay Kristo. Amen po? Handa po ba kayo magtiis? Baka dito lang. Baka dito lang. Marami po kasi yan eh. Ako rin po, minsan nagpapacheck sa Panginoon eh. Empowered ako tuwing linggo, tuwing mga gawain, on fire ako. Diba? Paglabas, bagsak. Kasi minsan, magaling lang tayo dito sa loob. Pero pag nasa labas, na talagang susubukin na ng Panginoon, bagsak. Pero ito po yung sabi niya eh, kundi magtiis din alang-alang kay Kristo. At yung pagtitiis na ginagawa natin, ano po? Salamat nga sa Panginoon eh, kasi nakibahagi tayo. At kung hindi tayo nagtitiis, ano pang bahagi natin? Wala na. Mga kapatid, in Galatians 2:20, malinaw po. Ibang text lang po yun nandyan, pero ito rin po yung lagi nire-remind sa akin ng Panginoon at dapat nare-remind din po sa bawat isa sa atin. Sinabi po doon, ibang translation lang po doon, sinabi doon, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus at kung ako'y may buhay, hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at alang-alang sa akin pagsunod kay Kristo. Ano po? Sinabi doon, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus at kung ako'y may buhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ito po yung kasama po ng sinabi doon sa Philippians chapter 1 verse 1. Ito po yung niremind sa kanila ng Paul. For to me to live is Christ and to die is gain. And this is my life verse. Life verse ko po ito. Kung makikita nyo, yung Bible ko po ay nasa Las Piñas po pala. Yun yung nakalagay. Lagi ako nire-remind ng Diyos. Nabubuhay ka para sa akin na. At kung mamatay ka man, pakinabang. Anytime nga po, sabi ko, Lord, handa na ako. Pero hindi ko po alam kung kailan. Pero as I walk through my Christian life, Lord, help me to become more like you. At ngayon, ano po ba yung mga life verse ninyo? May mga life verse na po ba kayo? Nakikita po ba ito sa buhay natin? Kayo po nakakaalam niyan. Hindi ko po alam. Ano po? Let the life verse na pinangahawakan natin encourage us, motivate us, na sundin ang nais ng Diyos. Kasi sa akin po, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ayaw kong mamatay na walang pakinabang yung buhay ko. Kayo po, gusto niyo yun? Yung nawala na tayo sa mundong ito, pero pinag-uusapan pa rin yung buhay natin. Ay, ganito kasi yung ginawa niya nun eh. Minsan mas naaalala pa yung mga mali eh. Di ba? Pero napansin niyo po ba sa mga burulan? Okay, sa mga burulan, minsan ang mga pinagkukwentuhan lang dyan, yung magaganda. Di ba po, magaganda. Hindi makakalimutan yung magaganda. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ito po, sinasabi ko na pag ako nawala, gusto ko po kung kayo magkikwentuhan, si Jesus. Ay, grabe ang Panginoong Hesus sa buhay niya nung nabubuhay pa. Ganun po dapat. Ano po, hindi yung namatay na ito, ganito kasi yung buhay niyan eh. Mga kapatid, dapat ganun din po tayo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Nabubuhay ka man para sa Panginoon, at kung mamatay ka, ito ay pakinabang. Amen po? Amen. Okay, so mga kapatid, your suffering is part of your calling. Your calling is to embrace the suffering. At sa ating pong pagtatapos sa umaga pong ito, mga kapatid, gusto pong ilinawin sa atin ng Panginoon na yamang magsisimula na po muli tayo sa ating pong hope. Amen po? Sa ating pong hope, sa ating pong iglesia. Nawa po magsimula po ito sa ating mga pamilya. Makita si Jesus sa ating pamilya. Makita si Jesus na kapag, ito si tatay, nakikita ko dito si Jesus. Although hindi pa perfect, pero binabago siya ng Panginoon.
Ito si nanay, maingay ito dati. Pero dahil siya yung nangunguna ngayon sa hope namin, mabait na siya. Di ba? Let Christ reigns in our family. Amen po. So mga kapatid, sa ating pong patuloy na pag-aaral po sa umagang ito, inanyayahan ko po na sino po dito yung mga magfa-facilitate po sa hope, yung umattend po ng orientation. Meron po ba? Inanyayahan ko po na tumayo po kayo. Sige nga po. Part po ito ng mensahe po natin sa umagang ito. Yung mga umattend po ng orientation doon po sa ating hope, ay inanyayahan ko po tumayo po kayo. Ayan. Mga kapatid, doon naman po sa mga nakaupo, marahil ikaw po ay hindi mangunguna, pero gusto pong linawin sa atin ng Panginoon na kung ikaw po ay isang Kristiyano pa lamang sa inyong pamilya, huwag kang matakot na magsimula sa iyong pamilya. Bakit? Kasi kapag nagsimula ka, doon mo makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong pamilya. Kaya po sa oras na ito, ipapanalangin po natin ang mga tagapanguna pong ito sa ating pong mga pamilya. Magsasuffer po tayo, sigurado yan. Marahil sa pamilya natin, makikita natin kung kailan nagkaroon ng gawain, mas bumibigat yung mga pinagdadaanan, may iba't ibang circumstances, mararanasan, opposition. Pero gusto pong linawin sa atin ng Diyos, rejoicing in suffering. Pagpapatuloy natin ang gawaing pinasimulan sa atin ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, hayaan niyo po na ipanalangin ko po ang bawat mga kapatid ko na mangunguna po sa mga gawain po sa atin pong hope. Lord, akin pong dinadalangin sa oras pong ito, katulad ng amin pong pinag-aralan ngayon pong umaga sa book po ng Philippians. Nawa po ang akin pong mga kapatid na tumayo po sa unahan po ngayon, Lord, nawa po pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Alam po namin na hindi po namin masasabi na kami ay perfecto na, hindi po namin masasabi na kami ay matured na Kristiyano na. Pero Lord, sa ilalim po ng iyong biyaya, sa iyong pong kahabagan, sa bawat pagbagsak po ng bawat isa sa amin, masumpungan mo po kami na kami po ay tatayo na dahil kasama ka namin at ikaw, yung Diyos na magtatayo po sa amin. At Lord, bilang kami, yung mga tinawag mo na mangunguna po sa aming mga tahanan, nawa po Panginoon, strengthen mo po ang bawat isa. I-equip mo po ang bawat isa. Kasi Lord, yun po yung pinakamahalaga na nag-uumpisa rin po sa loob ng aming pamilya ang isang tunay na samahan na ikaw po yung napaparangalan. Kaya po sino man po ang mga tatay po, Panginoon, mga nanay o ate o kuya na mangunguna po sa bawat tahanan, dalangin ko po ang lubos na karunungan na nagmumula sa iyo, ang lubos na pag-ibig ay padaluyin mo po sa kanila, magkaroon po sila ng matinding passion na, Lord, let my family adore you anytime. Lord, nawa po, ganun po yung laging ma-remind sa amin na gusto ko, as for me in my house, we will serve the Lord. Kaya po, Panginoon, dalangin ko po, hindi lamang po ito ang bilang ng mga pamilya ng aming mga kapatid sa lugar pong ito. Pero Lord, nawa po sa mga tumayo po ngayon, sa amin po magsisimula. O Diyos, ang pagkilos na gagawin mo rin sa iglesia pong ito. Kaya po, Panginoon, masumpungan mo po kami na hindi lamang namin ito sisimulan, kundi masumpungan mo po kami habang ginagawa namin ito, ay tapat pa rin po kami sa pagkatawag mo sa amin sa iba't ibang ministeryo, Panginoon. Kaya po, sa oras pong ito, Lord, ikaw na po ang maparangalan sa amin pong kalagitnaan. Lord, at nawa po ang mga kapatid ko na nahihiya sa kanilang mga asawa, nahihiya sa kanilang mga anak, natitigasan sa kanilang mga anak na mahirap dalhin sa iglesia ang kanilang mga pamilya. Lord, ngayon pa lamang po, dinadalangin namin, palambutin mo na po ang kanilang mga puso. At magsisimula po ito kapag nakikita nila ng mga tagapanguna sa kanilang pamilya, ay Lord, ikaw yung nakikita sa kanilang pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito at sa mga kapatid ko naman po na nakarinig po ng iyong mga salita sa umaga pong ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Lord, remind us that even in our suffering, even the darkest moment of our lives, there is a light. There is a joy that comes from you. Hindi man po nakikita, Panginoon, ng ibang tao kahit kami umiiyak na.
Pero Lord, nawa makita mo na sa aming kalooban, meron kaming kapayapaan, meron kaming kagalakan, Panginoon, kagalakan na kailanman hindi mababayaran ng anumang halaga. Kagalakan na hindi po makukuha sa mundong ito sa lahat ng ginagawa namin, kundi yung kagalakan na nagmumula po sa iyo ang laging maghari sa amin sa mga panahon na may pinagdadaanan po kami. At Lord, as we go through the book of Philippians, marami pa po kaming matututunan sa book pong ito. At Lord, ngayon pa lamang, pinadaan mo po kami sa rejoicing in suffering, sa mga susunod pa pong pag-aaral. Nahanda mo po ang aming mga puso na mas makilala ka namin na ikaw, yung tapat na Diyos na tumawag at pumili po sa amin. At yung pangako mo na titiyak na mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa ito ay matapos hanggang sa dulo. Salamat po, ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, 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 amen. I am Redeemer and Master, meaning